team. Hindi natin kailangan yung makikipag-debate dyan. Diba? Ang kailangan natin po, team. Hindi na, ang dami na nating iniluklok na magagaling na mga senador pero hindi natin naramdaman. Bakit? Sapagkat hindi sila makarelate doon sa tunay na pangangailangan para makapagpasa sila ng batas. Hindi nila naranasan yung naranasan ng mga karaniwang tao, yung masa. Samantalang ito sila Bongo, kahit sabihin natin na mayaman, di ba? May kaya sa buhay, pero yung panahon na nandun siya sa opisina ng ating dating presidente na noon ay mayor pa, alam niyan sapagkat nakikipag-usap siya palagi. Diba si Marco, Congressman Marcoleta galing din sa kumbaga sa katulad din natin, diba? Naging abogado lang, diba? Naging congressman, pero ramdam niya at alam niya. Pero yung mga elitista na yan, mga rich kid dyan na nandyan sa Senado, hindi nila alam yan, diba? O kaya ngayon yung pangatlo natin na i-endorso sa ating online campaign ay diba, ang dating PNP chief, si Senator Bato de la Rosa. Anong sinabi niya diyan? Anong sinabi siya diyan? Ang sabi niya, Senator Ronald Bato de la Rosa urges colleagues to restore funds from the modernization program of the Philippines Armed Forces under the 2025 budget. Ang alam ko in-slash diyan is nasa 10 billion. So anong significant niyan? Kailangan ba natin yung ganyang modernization? Oo, kailangan po natin yan. Sapagkat meron tayong dalawa na napakasimpleng bagay para isuportahan niya ang ganyan na modernization. Una, 'di ba? Pinangangalandakan na yan daw yan, 'di ba? Sabi nga nila pro-China ang mga senador na yan, 'di ba? Pro-China. Hindi. Kung iinyong iisipin na mabuti, yung modernization na yan, lalo na sa Navy, yan ay makapagdadagdag sa atin ng depensa diyan sa West Philippine Sea. Diba? Kung sino ang totoo ngayon na pro-China, di yung ayaw ng modernization fund. Diba? Yung modernization, diba? Ano pa? Yung insurgency sa atin, diba? Paano uunlad yung mga kabukiran, yung mga baryo, yung mga malalayong lugar kung hindi na po protektahan ng Armed Forces of the Philippines against insurgency. Alam naman po natin ang mga kwento dyan. Hindi na tayo bata dyan para isa-isahin pa natin. Diba? Magbibigay na lang tayo ng konting halimbawa dyan. O diba? Pag isasagawa, kumbaga magkakaroon ng infra project, ang tinatawag na ang DPWH, papaayos yung kalsada. Ilang beses na laging meron na humahad lang dyan ng mga sabihin natin NPA, yung People's Army. Diba? Sinusunog yung kanilang mga heavy equipments, hinihinga ng revolutionary tax. Diba? Tatakutin yung mga contractor para hindi matuloy yung kanilang pag-iisip na sinasabi nila na para daw sila sa masa, para sa bayan, para sa mga maliliit. Hindi totoo yun. Sapagkat kung sila ay para dun sa maliliit, hindi nila hinahaglangan yung pag-progress ng isang kanayunan o yung isang baryo. Yan. So paano natin maisasagawa yung talagang maayos na infrastruktura para marating yung mga kababayan natin na mga farmers at maibaba nila dito sa kapatagan yung kanilang mga produkto at hindi mabulok doon. Diba? Sapagkat yan isa sa mga problema Patibayin natin yung armed forces natin at ang isa sa magsusulong niyan ay si Senator Bato de la Rosa. Actually, madami pong mga issue na ibinabato kay Senator de la Rosa na nakakatawa pero marami pa rin naniniwala doon sa mga binabato sa kanya. Una, mababaw lang naman itong pag-uusapan natin at sapagkat sa mga susunod na araw tatalakayin uli natin naman si Bato de la Rosa. Una, sabi nila, paano naging naging senador yan? Bobo naman yan. Una, may bobo bang pumasa sa PMA? Diba? Kayo na nagsasabi na hindi nyo iboboto si Bato de la Rosa sapagkat siya ay bobo.
hindi marunong mag-English, sige nga, subukan ninyo mag-exam sa PMA kung makapasa kayo sa BMA. Ewan ko lang kung pumasa kayo, 'di ba? O sige, sabihin natin pumasa ka. Tatagal ka ba sa training? 'Di ba? Yung physical training yung hinihingi ng pagkakataon doon, 'di ba? Hindi mo kaya 'yon. Hindi mo kaya 'yon. Hindi mo kaya yung talino ng taong ito. Hindi porke hindi siya marunong mag-English ay bobo na siya. Hindi po batayan ang pagsasalita ng wikang banyaga doon sa intelektual na kapasidad ng isang tao. Sapagkat kapag pumunta ka sa ibang bansa, halimbawa sa bansang Hapon, ginagamit ba nila yung wikang English sa kanilang pakikipagtalastasan doon sa kanilang lehislatura? Hindi naman, di ba? Pumunta ka sa bansang Russia, isang maunlad na bansa kahit sila ay in-isolate sila ngayon. Si Vladimir Putin, di ba? Pag nakikipagtalastasan siya kahit sa ibang presidente ng ibang bansa, may interpreter siya. Yun ang ginagamit nila. Diba? Saka sabihin nyo, baka nakachamba. Nakachamba yun. Ikaw na naging PNP chief ka. Diba? Ang dami nating kilala, mga abogado pa, pero nasa PNP. Pero anong inabot lang ng iba? Ako may makakakilala ko at may mga kakaklase ako sa law school na mga pumasok sa PNP. Although maganda yung mga pwesto nila, colonel sila ngayon. Diba? Yun. Diba? Pero they were my classmate in law school, tapos pumasok sila sa PNP, yan, nasa krami yung iba. So ganun mo titignan. Yung pumasa ka lang sa PMA, sabi ko sa inyo, kung kokontra ka kay Bato, pumasa ka muna sa PMA. Baka nga doon sa Mindanao State University entrance exam, hindi ka pa makapasa doon eh. Diba? Sabihin mo, madami naman nakakapasa doon sa MSU eh. Di ba? Wala, di ba? Marami nakakapasa doon eh. Ang tanong, alam nyo ba ang sitwasyon ni Bato de la Rosa noong pumasok siya doon sa Mindanao State University, kung anong kalagayan niya? Walang pambaon, walang pera, ang hirap na hirap sila. Di ba sa buhay, ni kapatid niya namatay, hindi maipagamot. Di ba? Simpleng sakit. Kaya kung merong diploma at diskarte, pamimiliin nyo, itong si Bato hindi niya pinili yung isa doon. Dalawa yung kanya. Diploma at diskarte. May PhD yan. Sabi ko nga sa inyo, kung may matapang sa inyo dito, sabihin nyo na pumasa kayo muna sa PMA bago nyo questionin ang katalinuhan ng taong yan. Ganyan. Diba? At isa pa, siya din alam niya kung anong mga, sabi nga natin, hindi kinakailangan natin sa legislatura, lalo na sa Senado, yung meron lang kayong isang kaalaman. Kumbaga dapat iba't iba yung industriya ng inyong pinagmulan, sapagkat iba't iba din ang kataytayuan ng Pilipino na dapat isulong mo na batas para sa kanilang kapakanan. Dito si De La Rosa, isusulong niya yung kapakanan ng ating mga kapulisan, ating kasundaluhan, sapagkat sila yung nagbabantay ng ating